And let us pray na mga minamahal. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, we thank Thee, O Lord, for blessing every part ng aming pag-worship sa iyo today. Hallelujah. Lalo na, mahal na Panginoon, the moving of your Holy Spirit in our midst, the outpouring of your Spirit, mahal na Panginoon. Hallelujah, which is our strength in serving you. At this time, O Lord, mahal na Panginoon, we're going to study your holy word. Once again, we ask for forgiveness to cleanse us from all unrighteousness. Sama kami nasumpungan na isip mo na salta, nagawa namin kainaan na hindi ka ayat kalugod-lugod sa iyo. Lalo ibang lingkod, mahal na Panginoon. Pagpalay mo kaming lahat. Open our minds and understanding to your holy word. Hallelujah. Help me bring forth thy holy message with love and power. In the mighty name of Jesus. And leading prayer ng aming beloved pastor, sa the and prophet, we rebuke all the power of darkness, unbeliefs and doubts. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, ating pong ihanda ating mga Bibles. Amen. Ating mga banal na kasulatan. Hallelujah. Para ating pong markahan ang ating mga Bible verses. Hallelujah. Sa ating Holy Bible. Sa ating banal na Biblia na ating pag-aaralan. Praise the Lord. Ating pag-aaralan, mga minamahal, ay ito about spiritual-minded and carnal mind. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay bilang Kristiyano, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay dapat na mamuhay according to spiritual life. Amen. At bago po ang lahat, mga minamahal, muli ako ay nagbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. And secondly, I'd like to give also double honor and respect sa ating beloved and honorable Pastor Wilson Almeida, the man of God and time prophet of our loving God. And we also remember and cherish the blessed teaching and memories ng ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. And greetings to all their beloved children, in-laws, apo na ating mahal na pastor. At sa inyo po lahat, sa ating po mga webcast viewers, God bless you. Praise the Lord. At sa birthday celebrant ng buwan na ito, mga minamahal, God bless you po. Happy birthday greetings sa beloved Sister Shirley Lagulay. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Pagpalain kayong patuloy ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ating po ihanda ating mga banal na kasulatan from Romans chapter 8 verse 6, mga minamahal. Hallelujah. Na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na to be spiritually minded is life and peace. Amen? Romans 8:6. For to be carnally minded is death. Kamatayan daw po pag carnal mind tayo. But to be spiritual minded is life and peace. Amen? Sa Tagalog po, kindly pa ating pong basahin. Praise the Lord. Glory to God. Mga taga-Roma 8:6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, natapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Amen. Amen. Dito makikita natin, mga minamahal, ang difference ng dalawang ito, mga minamahal. Amen. Hallelujah. At bilang Kristiyano, na tayo po, mga minamahal, ay born again na Christian, mga minamahal, hinango na tayo ng ating minamahal na Panginoon, hallelujah, sa kadiliman, amen, o sa kasalanan, mga minamahal, tayo tinubos na ng ating pinamahal na Panginoon. Tayo po ay dapat ay mabubuhay na spiritually minded na tayo. Amen? As the Bible said, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Magkaka-combine na po yan, mga minamahal, when you talk about it. Amen? Lalabas yung mga versikulo na yan, how to be spiritually minded. Amen? For them, mga minamahal, that accepted our dearest Jesus. Amen? No more condemnation. Amen? Wala nang hatol, mga minamahal, sa mga na kay Kristo. Ngunit kung tutuloy mo yung basa na sumusunod sa kalooban ng Diyos, amen, na ginagawa ang kanyang kalooban sa Book of Romans, amen, na ating mababasa yan. And the list will goes on, amen, from the Book of Galatians. Ito po yung mga versikulo na ating pinag-aaralan na dapat natin matandaan na ano ba ang dapat nating ipamuhay bilang isang Kristiyano. Amen? Na dapat po tayo ay matuto sa salita ng Diyos. Can you say amen? Amen? For to be carnally minded, amen, is death, but to be spiritually minded is life and peace. At sa storya sa Biblia, mga minamahal, meron pong
dalawang magkapatid, hallelujah, na ito po mga minamahal ay pinili nung isa ay ang mga bagay tungkol sa sanlibutan. Amen? Although ang kanya lamang ginagawa ay sa kusina, ngunit if you going to broad it up, amen, and talk about it, ito po yung nangyayari sa mga ilang Kristiyano. Amen? At ito naman, ito po ang istorya ni Mary and Martha. Si Mary po ay handang makinig. Amen? Handang i-focus ang kanyang mga pakinig sa salita ng Diyos. Mismo, mga minamahal, ang mga ngaral ay ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Praise the Lord. Grabe mga minamahal, talagang makikinig ka. Mahal na Panginoong Hesus mismo. Amen? Ngunit sa panahon na natin, mga minamahal, ang ginamit ay ang ating beloved pastor. Amen? Na nilangisan ng ating minamahal na Panginoon. Mary and Martha is an example of two kinds of Christian today. Martha, busy in household work, Mary busy in the work of God. Martha cares so much of material things. In the book of Colossians chapter 3, verse 1 and 2, pakihanda rin po sa Tagalog, mga minamahal, ang sabi dito, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Amen? Ang sabi ng sa English. And sa next verse, set your affection on things above, not on things on the earth. Yung affection daw natin ay nasa taas na, sa langit, mga minamahal. So mga minamahal, kung tayo po ay may trabaho, hanap buhay, may mga ginagawa dito, yan po ay ating ginagampanan to be able to live. Amen? Hindi tayo nabubuhay na lang para magtrabaho katulad ng ibang mga tao, mga minamahal, 7 days a week. Wala nang pahinga. Dahil napakarami ng kanilang mga babayarin. Amen? Bago nila matapos yung kanilang babayarin, lalo na sa kanilang mortgage, umabot na sila ng 70 years old. Wala na rin. Di ba? Hindi na nila mga minamahal na bigyang oras, lalong-lalo na ang paglilingkod sa Diyos ni isa kanyang sarili man. Bakit mga minamahal? Ang dami niyang iniisip. Ang daming dreams. Kasi ang trend sa panahon ngayon, mga minamahal, may makakita kang kaibigan, ang unang tanungin, kumusta ka na? Anong trabaho mo? May bahay ka na ba? Anong sasakyan mo? Puro mga material things. Sabihin mo, wala akong maibida. Kaya ang gagawin mo ngayon, trabaho ka ng trabaho. Para pagka may nakita kang kaibigan, mayroon ka maibibida. Ngunit mga minamahal, ang sabi ng Biblia, tayong bilang Kristiyano, set your affection on things above. Amen? Because any moment, mga minamahal, hindi natin hawak ang ating buhay. Meron tayong appointment, ang bawat isa sa atin, na kukunin ng mahal na Panginoon. Amen? At tayo ay pinagpala because tayo po ay nakakilala sa mahal na Panginoon. Amen? Alam natin ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam natin kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang tama at mali, mga minamahal, dahil alam natin ang salita ng Diyos. Ito ang nagtutuwid sa atin. Amen? Ito ang gabay natin. Ang sabi nga ng Biblia, amen? Hallelujah, thy word is the lamp unto my feet and the lamp unto my path. Amen? Thy word I hid in my heart that I may not sin against you. Amen? Ang sabi ng Biblia, napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen? From the book of John chapter 6, verse 27, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Sa Tagalog po, ating basahin, mga minamahal. Sa Juan, talatang 6, versikulo 27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain, napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ay inatakan ng Ama, sa makatuwid bagay ang Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin muli ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag daw tayo mga minamahal magsigawa dahil sa pagkain mga napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Sapagkat bawat isa sa atin ay huhukuman. Every one of us, amen, will be judged. Hindi po tayo ang nagja-judge, kundi ang mahal na Panginoon. Sabi nga ng mga, lalo na yung mga community na mga immorals, mga minamahal, tinatawag nilang mga maraming letters.
letter L, letter B, or something, mga minamahal. Pag itong mga taong to siniran mo ng Word of God, you have no right to judge me. Ganun kagad ang sagot nila. Ngunit hindi mo naman sila ginajudge, sinasabi mo lang ang salita ng Diyos. Ganoon palagi ang defense nila. Bakit? Nabubuhay sila sa kadiliman. Ayaw nila mga minamahal na mapagsabihan. At nakakalungkot, marami mga ngaral para hindi sila ma-offend. Pipiliin nila ang mga topic na hindi ito masasaktan. Paano mo maitutuwid ang mga taong ito? Amen? Compromise. Kaya mga minamahal, wala ang anointing sa kanila. 2 oras ang oras nagsasalita sa radyo. Sabi nga ng mahal na pastor, magagaling magsalita. Kumusta ang mga nakikinig? Pinagaling ba? Binago ba na mahal na Panginoon? Amen? Ang ating mahal na pastor hindi nag-aral sa Bible school. Amen? At salamat mga minamahal, dinigyan tayo ng tunay na pastor. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe in His prophets, so shall ye prosper. Maniwala ka. Magtiwala ka sa Diyos, giginhawa ka. Matatatag ka. At sa Kanyang propeta, magiginhawa ka ang buhay mo. Kaya mga minamahal, lahat ng mga tinuturo ng ating parents in the Lord, hallelujah, yan po ay bikinasihan, mga minamahal ng aling mahal na Panginoon, binigyan sila ng wisdom. Dahil kung manalangin po sila, hindi 5 minutes, 30 minutes, mga minamahal. The whole day, kaya ang anointing, ang wisdom ay nandoon. Amen? Ang kagalingan ng pagbabago, kaya bunga tayo ng kanilang mga minamahal, sakripisyo at panalangin. Kaya mga minamahal, ipamuhay natin ang kanilang lagi natin binabanggit na hindi natin malimutan ang kanilang turo at aral. Gawin po nating tunay yan sa ating buhay. Amen? Set your things, amen? Set your eyes on things above, not on things on the earth. Katulad ngayon, talagang nasa huling panahon na tayo, mga minamahal, huling oras, any moment from now. Hallelujah, nakaset up na halos. Kung inyong aalamin, mga minamahal, ang situation, mga minamahal, ng mundo mga yon. Amen? About finances, amen? About entertainment, about media, mga minamahal, isa halos iilan na lang ang kumokontrol niyan. At sila rin. Amen? Ang kanilang focus, mga minamahal, magkaroon ng isang relihiyon sa buong mundo, isang gobyerno, mga minamahal. Any moment from now, amen? I remember, mga minamahal, nung may nagpatotoo, mga minamahal, na naginip ng pagsigaw ng ating mahal na pastor. Hallelujah. Amen? Naalala niyo yun? Bigla nang nag-rapture, biglang nakatayo ang ating mahal na pastor. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Marami mga nagpo-post, mga minamahal, sa social media. Hallelujah. From Adam, mga minamahal. Amen? Hallelujah. From Adam to Christ, about 6,000 years na. Amen? And 1 day is 1,000 years unto the Lord. Remember, nang kinreate niya, mga minamahal, hallelujah, ang langit at lupa, on the 6 days, after that, on the 7th day, He rested, mga minamahal. Amen? Kaya, mga minamahal, huwag na maglingkod ng paisi-isi. Talagang tunay na paglilingkod ang ating gawin. Amen? Sapagkat tayo, mga minamahal, ay sama-samang biyahe patungong langit. Amen? Sa rapture. Amen? Kumbaga, ang sasakyan ay wina-warm up na. Kung meron tayong bus sa labas, naka-warm up na yung bus, ang engine naka-on na, mag-go on board na lang tayo and we will go. Amen? Kaya, mga minamahal, kung ayaw nyo maiwan, maglingkod ng may katapatan. Can you say amen? Praise the Lord. Hallelujah. The next verse, mga minamahal, dito sa ating pinag-aaralan si Martha and Mary, Mary priority nga niya ang to listen to the Word of God. He prioritized to listen to the Word of God and obey the Word of God. Amen? Kaya siya ay pinagpala at nagkaroon siya ng malalim na pananampalataya sa mahal na Panginoon. Hindi katulad nitong si Martha, mga minamahal, naging doubtful na siya. Mga Kristiyano ngayon, kahit Kristiyano na, bigyan mo ng advice, mga minamahal. Amen? Ngunit magtatanong pa, hindi ganun ang sitwasyon ko, mahirap yan, mahirap. Ngunit may mahirap ba sa mahal na Panginoon? Amen? May imposible ba sa mahal na Panginoon? Wala. Amen? Hallelujah. Kung minsan na lumababa na ang ating panampalataya dahil din sa ating pagpababaya sa pananalangin, pagdalo, pagpuri. Amen? Ang pagdalo natin ng 3 times a week ay mahalaga, mga minamahal. If you're able to go, go, mga minamahal. Amen?
Hallelujah. Dahil nakikita ng mahal na Panginoon yan. Huwag niyo sabihin, Miyerkules, konti lang naman ang dumadalo eh. Kaya hindi ako dadalo, Sunday, mas marami. Lalong nang kukaunti, mga minamahal. Amen? At hindi naman sa bilang yan. Amen? Magkita ng mahal na Panginoon, amen, na ikaw ay nagtatapat, amen, makita mo yan, promote ka sa trabaho mo. Amen? Seek ye first the kingdom of God. Magkaroon ka ng increase, salary increase. Kita mo, hindi ko naman hinihiling to. Dumarating ng dumarating. Bakit? Nagtatapat ka eh. O sabihin na mahal na Panginoon, itong anak kong tumatapat. Amen. Walang maia-accuse ang diablo. Amen. Ang diablo accuser, paano mo pagpapalain yan? Akin yan. Ako, sinusunod yan. Kaya walang blessing na dumarating, mga minamahal, sa mga Kristiyano na hindi sumusunod. Hindi nagtatapat. Bakit? Binablock ng demonyo ang blessing. Amen. Siya nga yung tinawag na mananakmal. Proverbs from the book of Luke 11:28, mga minamahal, ang sabi dito, but he said, ye rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Amen. When you hear the word of God and keep it, mga minamahal, you are more blessed. Sa Tagalog po ay nakalagay, datapot sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. At ito ay ginaganap. Ibig sabihin, hindi mo lang papakinggan. Amen. Hindi mo lang, kahit marami kang memory verse na alam. Amen. Ngunit hindi mo naman ginaganap. Ito rin, mga minamahal, pagtutuwid sa bawat sa atin, kahit 3 beses tayong dumadalo, hindi mo naman sinusunod. Wala. Nagiging walang silbi. Kaya wag, mga minamahal. Total, dumadalo ka na rin lang, nagbibigay ka na ng oras at time, sundin mo na lahat para patungo kang langit. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kapag sinabi, mag-go on board na tayo sa bus, ayan na yung diablo. Hindi ka pwede. Akin ka. Akin yung mga yan. 1, 2, 3. Di ba yung pinapatotoo ng mga kapatiran? Akin yan, sabi nung diablo. Huwag mong turuan yan. Magbigay ka na ng ikapot handog. Huwag ka na magsigarilyo. Huwag ka na mag-short. Di ba? Naalala niyo yung patotoo, iniksian ko na lang. Yun yung mga sinasabi ng ating beloved ordained preacher, Andy Binyas. Ganito, sabi ng diablo, huwag mong turuan yan. Yung mga yan, akin yan, pati yung albularyo. Gusto nyo ba, mga minamahal, i-claim kayo ng demonyo? Dahil meron lang kayong maliit na hindi sinusunod. Sabihin nyo, katwiran nyo, maliit lang naman to. Mga minamahal, amen. The fire in the forest. Pag inisip mo, mga minamahal, hindi nagsisimula sa malaking fire yan, sa apoy. Sa maliit lang, amen. When you started to be unfaithful in one thing, it's like a ladder. Dadami ng dadami yan. Amen? Kaya nga ang sinabi ng Biblia, yung mainit, magpapakamainit pa. Yung malamig, dahil konti lang, ito lang naman konting pagsisinungaling lang. Amen? White lies lang naman to, sasabihin nila. Walang ganun sa mahal na Panginoon. Sabi niya, lahat ng gumagawa ng kasinungalingan, itapon sa karagat-dagatang apoy. Amen? Napakadali lang magsinungaling. Magtanong lang sa'yo, ang sagot mo yes or no. Dapat yes, mapapahiya ka. No. Ganun lang, nakapagsinungaling ka na. Wala naman yun Hingi ko na lang ng tawad. Paulit-ulit. Mga minamahal, sa paulit-ulit natin ginagawa, nakikita na mahal na Panginoon, hindi ka trustworthy. Amen? Hindi ka honest. Honest to goodness, mga minamahal. Amen? Wala kang integrity. Ang dinadaya mo ngayon yung sarili mo. Kaya sabihin mo, wala namang nakita. May panamit na dapat nananamit ka ng kabanalan. Huwag, mga minamahal. Ang natutuwa dyan ng diablo dahil meron silang makukuha na naman sa mga Kristiyano papuntang impyerno. Dahil yung mga hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, kanila na yun Hindi na nila tinatrabaho yun. Tayo ang tinatrabaho ng mga diablo. Kaya dapat pag dumalo ka, kung ano yung spirit na nasa iyo sa Sunday, pagdating ng Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday hanggang Friday, Saturday, dapat nandoon yung devotion mo. Can you say amen? Everybody say praise the Lord. I remember sa preaching na dapat maging ganito, maging tapat, lagi magpuri, manalangin. Kaya revive ka lagi, walang puwang, amen, walang space. There is no space the devil can attack you. Amen? Hallelujah. So priority niya, mga minamahal, ay mag-listen sa Word of God si Mary. Mary, some Christian is like Martha, busy on things. Busy on shopping sa mall rather than to stay, to attend to church. Amen? Staying at home instead na pumunta sa gawain.
Amen. Party occasion. As Christian, amen, hallelujah, hindi dapat ganoon. Getting busy on the material things, carnal things will gradually affect, mga minamahal, gradually affect your spiritual life. Amen. Which is life and peace. Hindi naman sasabihin ng Diablo, atakihin ka namin, gagawin ka namin, magiging malamig kang Kristiyano o magiging lukewarm ka. Hindi darating sa iyo, hindi ka wawarningan. Unti-unti yon. Hindi ka dadalo, hindi ka nadadalo. Dati kang dumadalo, halimbawa ng 3 times a week, bawas ng pabawas. Dati nagwe-devotion ka, na may ayuno ka, nag-aalay ka ng ayuno. Ngayon nag-aayuno ka na lang pag may sakuna, pag may trahedya, kapag may crisis sa buhay mo. Hindi po ganun, mga minamalang Kristiyano, tinuro na mahal na pastor. Amen. Lalo na sa mga mangaral, mga minamahal sa amin. At sa mga ginagamit. Amen. Hindi ka basta-basta papanik sa riser, mga minamahal, di ka nanalangin. Amen. Kailangan ayos ang puso. Amen. Mga workers sa ating mga minamahal, narinig ko, 8 hours sila nagpupuri. Every day. Sa atin naman, di tayo nire-required, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, pag tayo ginagamit, amen. Hallelujah. At least, mga minamahal, kung magagawa nyo, 3 hours, 2 hours, magpupuri kayo, mga minamahal. Like, ginagamit kayo sa gawain. Sa mga mangaral, mga minamahal, kami tatayo kami rito, walang panalangin, walang ayuno. Magkanda, utal-utal lang kami. Kahit marami kaming alam verse, walang revelation na lalabas mula sa mahal na Panginoon. Walang anointing. Ang mga minamahal, ang talino natin, sa Kanya lang nanggagaling. Ang husay natin, sa Kanya lang nanggagaling. Ang talento natin, sa Kanya lang nanggagaling. Pag wala kang panalangin, mga minamahal, amen. Wala, amen. Mangyayari. Praise the Lord. Can you say amen? Hallelujah. Kaya mga minamahal, gradually the devil will not knock on your door to remind you, mga minamahal, ang strategy nilang gagawin. At ito, mga minamahal, I listed some of the 4 things na ito'y nangyayari sa mga tao, mga minamahal, o mga Kristiyano, maging unbeliever man. Ang sabi dito, mga minamahal, stimulate their mind with the entertainment. Sa television, sa cellphone, grabe ito, mga minamahal, sa TikTok, sa Facebook, YouTube, sa mga games. So they will not pray and fast. Totoo ito. Dapat magpapanalangin ka, punta ka na lang sa television, sa cellphone, hindi mo alam, you have absorbed 2 hours ka na palang nagti-TikTok, nagse-cellphone. Yung 2 hours na yon, you could have been doing na nagpe-pray ka sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Ano ang goal ng demonyo? So that they will not pray and fast and meditate, so that they will not hear my message. Kasi nangungusap ang mahal na Panginoon pag nagpupuri ka. Amen? Dahil templo tayo ng Diyos. Sa pangalawa, amen? Make them work long hours so that no more time to worship and pray. Even the family, sa kanilang bahay, bakit tired na sila sa trabaho? Amen? Wala nang panahon para dumalo. Fill their mind with cares and discontentment. Amen? Mag-dream na lagi yumaman, yung katulad ng shinare ko kanina. Hallelujah. There's nothing wrong, mga minamahal, to be wealthy or to be successful. But mga minamahal, we should not neglect ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Tayo ay hinirang, tayo ay tinawag para gamitin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. Proverbs 28:20, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, siya na nagmamadaling yumaman, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Ay mapapahamak. Amen? Kung atin po mailalagay yung ating next verse, Proverbs 28, verse 20. Ayan po, a faithful man shall abound with blessing. Pagtapat ka, pagpalain ka ng mahal na Panginoon. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Nagmamadali kang yumaman eh. Di muna ako dadalo ng 1 year. Kailangan ko ito, kailangan ko. Sa Tagalog po, ating ilagay, ako na po babasa, umalagay sa Tagalog. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Pag tapat ka kasi, you seek ye first the kingdom of God, kahit yung promotion mo na hinihingi, ay na hindi mo hinihingi, darating sa'yo. Yung trabaho mong gustong gawin, makuha mo, malapit sa'yo dahil ang layo mo, dahil nagtatapat ka, nakita na mahal na Panginoon, nagsisikap ang anak ko, hindi ko pa babayaan maghirap ito dahil tapat ito sa akin eh. Ang demonyo wala, hindi makakatouch. Bakit? Sabihin na, you cannot accuse. Amen? Bakit? Tapat. May integrity. Ayan mananagana at pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman, walang pagsalang parurusahan. Amen? Another verse, 1 Timothy 6, verse 6 to 10.
Contentment is great gain, ang sabi ng Biblia. Amen? Basahin natin, but godliness with contentment is great gain. Grabe raw na pagpapala to kahit mahirap ka. Oo, dahil contentment eh. Kahit may makamit ka na isang milyonaryo, mga minamahal, maraming sakit, maraming karamdaman, depressed, malungkot ang buhay. Amen? Ikaw masaya ka kahit na simple lang ang buhay mo, mas mayaman ka pa raw. Amen? Great gain. 7, for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. Amen? Verse 8, and having food, may pagkain ka naman, raiment, damit, let us be therewith content. Amen? 9, but they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish heartful lusts which drown men into destruction and perdition. Amen. Yan po mga minamahal ang sinabi ng Biblia. Ang sabi, another next mga minamahal, yung na-share ko dito, fill their mind with cares and discontentment. Yung pang-apat, flood their mailboxes with promo, mga sales, for them to keep on spending, tempt them to overspend. Ito nangyayari ito mga minamahal. Kahit meron ka ng jacket, may nag-sale sa Macy's, bili ka na naman uli. Kaya, namumroblema ka na ngayon, punong-puno na yung iyong closet. Amen? Hindi na yung needs ang nangyari, yung wants na lang ang kinukuha mo. Amen? Hallelujah. So, what happened? They will spend and overspend and sink into debt and to work more. Kailangan ko magtrabaho. Ang dami kong babayarin. Ano nangyayari? You become a servant to the lender. In the book of Proverbs 22:7, mga minamahal, ang sabi dito, mga minamahal, Proverbs 22, verse 7, rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. Credit card ka ng credit card. Borrow. You become a servant. Ay, hindi ako makaka-attend. Bakit? Naku, ang dami ko kasing ganito. Lahat na ng reason. Yan po, mga minamahal, ay result of the devil's trick to become weak. As a child of God, naging carnal mind ka na. Amen? Gradually cold. Nung galing ka sa Pilipinas, napakainit mo, nag-aayuno ka. Amen? Gusto mo kagad makadalo. Pagdating dito, mga minamahal, sumabay ka na sa weather. Huwag mong gayahin, sinabi ni Erap, weather lang yan. Amen. Pag weather na malamig, sabay ka rin sa taglamig. Hindi po, mga minamahal. I-keep niyo po, mga minamahal, yung first love sa mahal na Panginoon. And let's go back to Martha. Dito po, mga minamahal, makikita natin si Martha. Pakihanda yung next verse, John 11:39-40. Lazarus died, their brother, Mary and Martha, kapatid nila. And we will see who react with a doubt. Amen. And it's Martha. When dearest Jesus went to his grave to open it, doubt and unbelief is in her heart and mind. Amen. Dito po sa book of John 11:39-40, inaawat ni Martha, mahal na Panginoon, huwag niyong buksan. Mabaho na siya ngayon. Kaya nga pumunta ang mahal na Panginoon doon, pagagalingin siya, pababangunin uli siya, bubuhayin siya. Asahin natin yan. Jesus said, take ye away the stone. Martha. Ayan na, sumagot na si Martha dahil laging absent. Amen. O mga present nga, physically present, but mentally absent. Kasi iniisip, ano kaya ang kakainin ko mamayang pang-breaking? Ano kaya, marami akong gagawin sa bahay, sana matapos maaga. Amen. Ganun iniisip natin kung ano-ano. So David, the sisters of him that was dead said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he had been dead for 4 days. Anong sagot na mahal na Panginoon? Jesus said unto her, said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Amen? Kung ikaw lamang ay maniniwala, sa Tagalog po ating basahin, mga minamahal. Amen? Hallelujah. John chapter 11, verses 39 and 40. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Martha, na kapatid niyong namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siyang namamatay. 40. Sinabi sa kanya ni Jesus, di ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Praise the Lord. You will see the glory of God. Verse 43-44, Mary was there too, pero hindi siya nag-react. Nagwa-watch lang siya. Alam niya, ang mahal na Panginoon may magagawa. Amen? Ganoon din dapat tayo, mga minamahal. Amen?
And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Amen. Lumabas ka. Amen. And ang sabi ng verse 44, sa English pa po tayo, 43 and then 44. At nang magsabi, siya sumigaw na malakas. Amen. Sa 44, and he that was dead came forth bound hand and put with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, loose him and let him go. Nangamoy ba, mga minamahal, si Lazarus? Hindi, mga minamahal. Amen? So, opposite, mga minamahal, yung naging katuwiran ni Martha. Wala na kasi siyang faith, mga minamahal. Bakit? Hindi siya nakikinig. Luke 10:39, verse 40, mga minamahal. Amen? Pakilagay po, mga minamahal, yung Luke 10:39-40 at sundan din ng Ecclesiastes 5. Amen. Ang sabi dito, and she said, a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Ganun po siya, nakikinig si Mary. Pero si Martha naman was cumbered about much serving and came to him, Lord, dost thou not care that my sister had left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Amen. Ngunit ang sinabi ng mahal na Panginoon, Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Maraming mga Kristiyano troubled for many things. But one thing is needful. Ano raw yung kailangan na kailangan? Mary had chosen the good part, which shall not be taken away from her. Palakpakan natin na mahal na Panginoon. The next verse, Ecclesiastes chapter 5, verse 1, mga minamahal, keep thy foot when thou goest to the house of God. Ibig sabihin, manatili ka, mga minamahal, sa kanlagyan mo, ready kang makinig, and be more ready to hear than to give sacrifice of bulls. For they consider not that they do evil. Amen. Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear. Lagi ka raw handa, makinig. Yung nagte-testify ka rin sa likod. Amen. Malakas pa, naririnig na sa harap. Mga minamahal, amen. Unahin na mahal na Panginoon. At sa ating pag ating mga breaking, mga minamahal, gentle reminder po, mga minamahal, paggawain, mga minamahal, dahil tayo ng pagkain, yung luto na po as much as possible. Hindi po tayo dito magluto. Kung magluto, before or after the service. Amen. Can you say amen po? Amen. Kasi baka sabihin, iba, nagdala na nga ako, tumulong na ako sa mga kapatiran. Pero ayusin po natin. Amen. Yan po, mga minamahal, ay nakaprepare na. Can you say amen? Amen. Praise the Lord. The lesson we can learn here is very important, vital, to be able to enter into the real home that we have called heaven. Papunta tayo ng langit, spiritually minded, set affection. God reminds us in His Word to spiritually minded because the result is life and peace. Biro mo, magkaroon ka ng buhay, at buhay na walang hanggan, at kapayapaan, to be strong in the battle. Mga minamahal, silang mga hindi nananampalataya sa mahal na Panginoon, laging takot. May fear sa kanila, wala silang contentment, depressed sila, mga minamahal. Ngunit ikaw, mga minamahal, ay payapa dahil sa mahal na Panginoon. God reminds us to be prayerful, mga minamahal. Amen. Kaya nga sa ating pong mga minamahal, gawain, hallelujah, hindi emphasize, mga minamahal, na maging maganda talaga yung boses mo, being eloquent speaker, well-versed, amen, having a beautiful clothes, impeccable in everything, mga minamahal, or highest standards, in performance, in appearance. Kailangan din po natin to. But there are more fine that we need this quality, mga minamahal. Amen? Ang priority, yung prayer and fasting. Because yung anointing, ang ating kailangan. Amen? The anointing of the word. So we need to be prayerful, to be able to be spiritually minded, strong, on fire as a child of God. With this behavior, mga minamahal, amen, hallelujah, being prayerful and fast, naglagi kang nagpapas, ikaw po, mga minamahal, ay magiging malakas. Amen? Kasi, meron akong ipapakita sa inyong, tinype ko na po rito sa screen so you can read. Amen? The result of the devil, that how the Satan disarm us. How the Satan disarm us as a child of God. Ito po. Amen? And remember, BC, I recall BC, the meaning of BC is being under Satan's yoke. Ito po ang laging katwiran ng mga tao. Busy, para manalangin, para magpuri.
Too busy to pray is not only the keynote to backsliding, but it ruined even the work done. Nothing is well done without prayer and fasting. For the simple reason that it leaves God out of the account. So, sa'yo na napupunta yung glory, na-leaves na yung account kasi ginagawa mo na wala ng prayer and fasting, wala ng panalangin. How easily may men, even the leaders in Zion, be led by the insidious wiles of Satan. Yung atake ng demonyo, hindi naman natin nakikita yan eh. Diba? To cut short our praying in the interest of work. Kasi para sa mahal na Panginoon naman to eh. Amen. Kahit sabihin mo pa sa gawain mga minamahal, pero you should not cut short daw. How easy to neglect prayer or abbreviate our praying simply by the plea that we have church work or on our hands. Satan has effectively, take note of that, disarmed us when he keep us too busy doing things to stop and pray. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi mo, dumadalo ka naman ng 3 times a week, wala ka ng dedication. Kaya, ang dami mo nang hindi sinusunod. Sabi, you don't have the right to judge. Okay, basahin nyo na lang yung book of, yung verse ni sinasabi ni Pablo. Amen? Examine yourself if you are still in the faith. Examine yourself. Pagdating ng rapture, amen? Kasi hindi naman talaga tayo magja-judge sa mahal na Panginoon eh. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Wala po sa Bible verse, ika-cut short ko na lang po kasi maubos na yung oras. Amen. In 2 Corinthians 13:5, examine yourselves if you are still in the faith. Amen. Examine yourself whether you be in the faith. Prove your own selves. Huwag mo na i-prove sa tao, sa mahal na Panginoon na lang. Know ye not your own selves. Kasi kilala nyo naman ang sarili nyo eh. Unless dinadaya nyo yung sarili nyo, you wanna feel good. Amen? Naka-attend ako. Pero sa dami na nang hindi mo sinusunod, nawawalang bahala. Ito ba nga minamahal? It's just a friendly reminder para pagdating ng rapture, sama-sama tayo doon sa langit. Can you say amen? Amen? Examine yourself. How that Christ Jesus is in you. Paano, ang Diyos pa ba, ang Bible study natin nung Friday, na tayo po ay templo ng Diyos. Kapag ginrib mo, aalis na, sino na ang papasok? Yung demonyo. At yung demonyong isa, magsasama pa ng 7 doon, magiging 8 na. Except ye reprobates. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Talagang ang Word of God, mga minamahal, tunay, is like a sword, piercing unto the dividing asunder of spirit and soul, and the bones and marrow, hanggang buto, papasok. Amen. And the intents of the heart. Ganoon po, mga minamahal. Kaya, napakapalad natin dahil sa iglesia natin mayroong paalaala o palo para matutuwid tayo. Sa ibang gawain, mga minamahal, gawin mo yung gusto mo. May nakakwentuhan ako, born again Christian daw siya. Nung tatrabaho pa ako sa 7-Eleven, 2 pack ng beer. Christian ka, bumili ka. Okay lang sa amin church to. Amen? Pero sa atin mga minamahal, dahil lang itinuro ng ating parents in the Lord, amen, papuntang langit, devotion talaga. Amen? Amen? Hindi mga minamahal paglilingkod, hallelujah, napa-easy-easy. Amen? In the book of Romans, I will jump to our verse mga minamahal. Hallelujah, wala na tayong time. Romans 13, being spiritually minded, hallelujah, is life and peace. Amen? Itong next verse natin mga minamahal is Romans chapter 5, verse 16. Ako na pong babasa para mabilis. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they are after the Spirit, things of the Spirit. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because carnal mind is enmity against God. Pakikipaglaban daw sa Diyos. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Amen. Ginagawa mo pa rin mga minamahal yung kalooban ng iyong sarili, yung laman. Ye are not in the flesh, but ye are not in the flesh. Ang sabi dito sa verse 9. Amen. But in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. So, ikaw ay tahanan ng Diyos. Now, if any man have not the Spirit of Christ, dahil umalis na sa'yo, he is none of his. Ahawa ka na ng demonyo. And if Christ be in you, the body is dead.
Patay, 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 patay. Sabi nga ng mahal na pastor ilang beses niyang inulit. Because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Amen? But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he had raised us Christ from the dead, shall quicken your mortal bodies in the Spirit. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify, ibig sabihin, do mortify, kill the deeds of the body, ye shall live. For as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Spirit itself beareth witness that we are children of God. Ibig sabihin, meron tayong conscience. Carry natin yun. We have the Spirit of God. So alam mo ang tama at mali. Last na lang po, ipopost ko uli yung pinreach ng ating mahal na pastor. Amen? I think this is only 4 minutes. After this po, awit na tayo. Ito po yung last. Ipinaliwanag, sabi ng mahal na pastor, ipaliwanag natin itong maigi mga minamahal. Amen? If Christ be in you, the body is dead. Amen? If we can play po. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga musician, pwede na po kayong Kapitulo 8, versikulo 10. At kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapot ang Espiritu ng buhay dahil sa katwiran. Let me say, praise the Lord. If Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Kung si Kristo ay nasa iyo, ikaw ay patay. Ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Minamahal, ating ipaliwanag ito ng gusto pag maintindihan ng lahat. Kapag ikaw ay Kristiyano akit sa langit, dahil meron kang Espiritu ng Diyos, si Kristo ay nasa iyo, ikaw ay patay dahil sa kasalanan. Yes, that's right. Patay ka na! Isipin mo, patay ka na. Patay ka na. Patay, 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 patay. Patay ka na. Sino makatakot sa iyo? Yes, amen. Nabubuhay ka lang dahil kayo sa katuwiran ni Kristo. Dahil ikaw ay tagalangit na, nabubuhay ka lang. Amen. Hallelujah. Pwede ka ba maging alipin ng laman nung araw na wala ka pang Kristo, wala ka pang Espiritu ng Diyos, hindi ka pa tagalangit? Dahil ikaw'y matuwid na dahil ang Kristo ay nasa iyo. Wala na puwang ang pangalunya. Yes, amen. Wala na puwang ang pandadaya. Wala puwang ang pagmumorder. Panggahasa, walang puwang. Pagdanakay, wala na puwang. Pagpatay, wala na puwang. Dahil kayo patay na. Mayroong patay, mang-hold up. Mayroong patay, mang-hidap. Ika'y patay na. Buhay ka lamang dahil ika'y anak ng Diyos na kapagbana ng buhay na walang hanggan. Kung ika'y nakakasala pa, ika'y buhay para itapon sa kadagat-dagat ng apoy. Sa congregation na kinabibilangan mo, hindi ka na born again, hindi ka nagbabago. Sa bibig lamang na born again ka. Sa salita lamang dahil sinabi ni sa Biblia, sa John chapter 3 verse 3, verse 2, 3, 4 and 5, Nicodemus, you must be born again. For unless a man is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang Lord. Mga minamahal, panoorin niyo po mga minamahal yung kompletong preaching ng mahal na pastor. Kayo po'y pagpapalain mga minamahal. Marami kayong matututunan para sa paglilingkod mga minamahal na nararapat. Hallelujah. Patungong langit. Hindi patungong mga minamahal kapahamakan. Amen. Kaya maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Amen. At these last hours of our days here on earth, ang panahon ay pasama ng pasama, hindi pabuti.
I remember mga minamahal, when they see a picture, mga old picture, 70s, 60s, ang mga nagko-comment sa Facebook, sana bumalik yung dating panahon noon. Yun ang comment nila. Kasi ngayon, pasama ng pasama. Yung masama, gagawin ng demonyong mabuti. Okay lang yan. Ha? Kaya mga minamahal, huling panahon na talaga tayo. Amen. Hallelujah. Binabaliktad na ng demonyo ang mga bawat bagay. Ngunit hindi ito ang ating tunay na tahanan. Hallelujah. Maglingkod tayo ng tapat. Awitan natin na mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo ay patay na, mga minamahal. Kaya mga minamahal, ang paglilingkod natin, hallelujah, patungong langit, even in the smallest thing. Be honest. Have integrity in your heart. Hindi na sa tao, sa Diyos. Para pagdating ng mahal na Panginoon, the devil cannot accuse you. Hallelujah. Ang may-ari sa atin ay ang Diyos. Tayo ay templo ng Diyos. Hindi tayo templo ng mga demonyo. Hallelujah. Our body is a temple of God. Live for God. Hallelujah. Obey. Hallelujah. Serve the Lord. Hallelujah. The whole duty of man. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay aking buhay sa'yo, Panginoon. Upang bawat sandali ay magiging to panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi, pagsambay nananatili at sa'yo luwalhati. Sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi. Ang salita mo mananatili sa puso ko. Mga hari, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay aking buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay magiging to panahon.
tayo tumanggap sa mahal na Panginoon. Sa ating po mga webcast viewers, meron pong 4 requirements na inyong matatanggap ang kaligtasan. Unang-una po ay faith. Faith in one God, mga minamahal. At ang pangalawa po ay repentance. Amen. The repentance we tell you, mga minamahal, is godly repentance, which means total changes of lifestyle from sinful life to a holy life. Babaguhin kayo ng mahal na Panginoon. Bakit kayo magsisisi? Dapat magsisi sa ikalawang requirements. Ang sabi ng Biblia, for all